Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malaya na si Lilet pero hindi pa rin siya titigil para hanapin ang katarungan para sa pagpanaw ng kanyang nanay. Aamin na kaya si Ino o lalantad si Lorena? Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Sobrang stress na si Lilet. Hindi na siya nakakatulog ng maayos dahil sa kaso niya. Pero marami pa rin naman ang sumusuporta sa kanya, kaya kailangan niyang kayanin. Sabi ni Tinang, huwag mawalan ng pag-asa si Lilet dahil malay nila isang araw may isang tao ang lalabas para tumestigo at sasabihin na walang kasalanan si Lilet. Hindi nga sila nagkakamali. Dahil may isang tao na matagal nang daladalahin ang bigat na nararamdaman dahil meron siyang nalalaman, si Marites. Noon pa man sinabihan na ni Lorena si Marites na huwag magsasalita sa mga nalalaman. Manahimik na lamang si Marites para hindi siya madamay dito. Hindi na nga kinaya ni Marites na magstay pa siya sa bahay ni Lorena dahil ang isang testigo ay tumakas na para hindi siya madamay. Isang araw naglayas na si Marites. Tumakas na siya sa bahay ni Lorena, dala ang ebidensya para makatulong sa investigasyon. Sinisigaw ng konsensya ni Marites na magsalita na siya. Samantala nalaman na nga ni Lorena na naglayas na nga si Marites. Kabado si Lorena dahil maaaring isumbong sila ni Marites. Inalala ni Lorena ng mabuti ang mga nasabi niya kay Marites at mga nakita nito na posibleng ibulgar ni Marites. Ito ang gabi na nadatnan niya si Marites sa bungad ng pintuan, panahon na hinahanap ni Lorena si Ino. Maya-maya ay nakita nila si Ino na parating pa lamang pagkatapos magpark ng motorsiklo. Ang itsura ni Ino ay takot at hindi maipinta ang nararamdaman sa kaba dahil galing siya sa lugar ng krimen. Napansin ni Marites noon na may bahid ng dugo ang damit ni Ino at ang sapatos nito. Inabisuhan agad ni Lorena si Marites na wag nang ipagsabi ang lahat ng nakita. Kahit sa amo niyang si CRD ay wag nang sasabihin. Umasa naman si Lorena, natuto pa rin ni Marites ang usapan nila. Pero nagkakamali si Lorena dahil umasa lang siya. Naghanda na si Marites para dumulog sa presinto. Dala ni Marites ang mga ebidensya para maging kapanipaniwala ang mga sasabihin niya. Nung mabalitaan ni Kurt, agad siyang nagtungo sa presinto. Nag-usisa agad si Kurt sa mga pulis ng mga detalye tungkol sa pagkakatawag ng isang taong tatayo bilang testigo. Nung una, nagdududa pa si Kurt na baka hindi sumipot ang saksi, pero umaasa pa rin siya dahil ito lang ang daan para makalaya na si Lilet. Hindi pa man nagtatagal ang pag-uusap nila ay dumating na nga ang pangunahing saksi. Siya si Marites, ang kasambahay ni Lorena. Dala-dala ni Marites ang statement niya at ang ebidensya na makakatulong sa kaso. Masaya si Kurt at inayos agad niya ang petisyon sa judge para mapadali ang kaso ni Lilet. Naging sunod-sunod ang hearing. Nagkaroon ng masusing pag-aaral ang hukom. Pinag-aralan ng mga ebidensya. Binalita agad ni Kurt kay Lilet ang magandang balita na may ibinaba ng court order. Sinabi niya, dismiss na ang kaso ni Lilet. Hindi pa makapaniwala si Lilet sa sobrang tuwa. Sa sumunod na hearing, opisyal nang sinabi ng korte na dismiss na nga ang kaso ni Lilet. Masayang-masaya ang kampo ni Lilet, sina Tinang at ang mga kamag-anak nila. Ganon rin naman si Ramir. Samantala, galit na galit sina Era at Attorney Renan. Dahil sa unang pagkakataon, natalo ni Lilet si Attorney Renan. Gigil na gigil si Era dahil hindi na nila napatunayan na may sala si Lilet. Ganon rin si Patricia, umuusok ang ilong dahil sa galit. Samantalang kabado naman si Lorena dahil posible na lumabas ang katotohanan, lalo pa sa mga nilabas na impormasyon ni Marites. Pagkatapos ng resulta ng trial ni Lilet, hinatid na si Lilet ng mga pulis palabas ng kulungan dahil maganda ang record ni Lilet at maganda ang pakikisama niya sa mga kaselda niya sa loob. Pinalakpakan siya ng mga kakosa. Masaya silang lahat sa paglaya ni Lilet. Sinisigaw nila ang pangalan ni Lilet. Naiiyak naman sa tuwa si Ella habang hinahatid si Lilet.
Nangako si Lilet na babalikan niya si Ella para buksan muli ang kaso niya at tutulungan niya si Ella na makalabas. Bago umalis ay niyakap muna ni Lilet si Ella. Pinaalala ni Lilet ang pangako niya para makasama rin ni Ella ang pamilya niya. Nakalaya na nga si Lilet pero hindi pa rin natatapos ang paghahanap niya ng katarungan para sa nanay niya. Kinabukasan dahil sa statement ni Marites tungkol sa mga nakuha niyang dugoang damit ay pinaghinalaan ni Ira si Ino. Nagmamadali na si Ira at hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Agad siyang sumugod sa bahay ni Ino pero ang mga magulang nito ang nadatnan niya. Tinatanong ni Ira kung nasaan ba si Ino at kung siya ba ang pumatay. Pero tumatanggi si Lorena at si RD. Galit na galit si Ira sa mag-asawa dahil hindi niya rito nakita si Ino para magpaliwanag. Binantaan ni Ira si Lorena at si RD na kung hindi nila ilalabas si Ino para magpaliwanag ay kakasuhan niya rin ang dalawa dahil sa pagtatago sa anak nila. Dahil ang ibig sabihin nito ay guilty si Ino. Sa kabilang banda hindi pa rin mapalagay si Ino. Gusto na niyang makausap si Lilet dahil si Ino na ngayon ang nagiging suspect. Isang gabi inabangan ni Ino si Lilet sa pag-uwi nito. Nang makita ay hinablot ni Ino si Lilet para makausap. Nagulat si Lilet dahil si Ino pala ang humila sa kanya. Nakikiusap si Ino. Ate Lilet, pakinggan mo ako. Hindi ako ang pumatay sa nanay mo. Inosente ako. I did not kill your mother. This time I'm telling the truth. Biglang nagtaka si Lilet. Bakit ganito na lang ang sinasabi ni Ino? Anong ibig mong sabihin? May pagkakataon na hindi ka nagsasabi ng totoo? Natahimik si Ino. Sabi pa ni Lilet, parang sinasabi mo lalo na hindi kita dapat pagkatiwalaan. Kinabahan si Ino dahil nadulas ang pagsasalita niya. Kahit mapawalang bisa siya sa kaso ni Attorney Mir, hindi pa rin naman siya titigilan ni Lilet na hindi makulong para mabigyan ng katarungan si Trixie. Kabado si Ino. Nag-isip ng sasabihin si Ino para makalusot. Oo, Ate Lilet, noong nagtanong ka sa akin noon kung meron ba akong problema, hindi ko yun sinabi sa'yo. Kakasuhan ako noon ni Attorney Mir dahil sa harassment. Sinabi ko rin sa pulis na wala akong nalalaman tungkol sa insidente. Pero aaminin ko sa'yo, Ate Lilet, nandun nga ako nung gabing namatay ang nanay mo. Pero hindi ako ang gumawa. Wala akong kasalanan. Nagpunta lang ako doon para makiusap. Naiurong ang kaso laban sa akin. Pumasok ako sa loob ng bahay. Nakita ko si Attorney Mir na nakahandusay. Duguan. Kaya natakot ako. Baka ako ang pagbintangan. Tumakbo ako agad. Patawarin mo ako kung hindi ko siya natulungan. Umiiyak si Lilet. Nanghihinayang sa pagkakataon na sana ay tinulungan ni Ino ang nanay niya. Iniisip rin ni Lilet ang kalagayan ng nanay niya na dapat ay binuhat ni Ino si Attorney Mir at naisugod agad sa ospital. Sana naisalba pa ang natitirang buhay ng nanay niya. Lalo pang nagalit si Lilet. Ayaw pakinggan ni Lilet ang mga paliwanag ni Ino. Sabi niya, duwag ka Ino, makasarili ka. Kailangan ng tulong ng nanay ko pero iniwan mo lang siya. Sa palagay mo, dapat pa ba kitang tulungan ngayon? Minsan ka nang nagsinungaling sa akin. Sa palagay mo, pagkakatiwalaan pa kita, magkita na lang tayo sa korte. Sa korte ka magpaliwanag at linisin ang pangalan mo. Umiiyak si Ino. Patuloy siyang nakikiusap pero hindi na siya pinakikinggan ni Lilet. Iniwan lang siya ni Lilet. Si Lorena ay matindi rin ang pakiramdam sa kabilang banda. Umiiyak dahil sa matinding pag-aalala sa kaligtasan ng anak. Iniisip ni Lorena na akuin na lang ang mga kasalanan para hindi na madamay pa si Ino. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.